Peace be with you, Baluje. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi. Hello! Yes, yes. Welcome po ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Tayo po ngayon ay nasa second Sunday of Easter at ipinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. Okay, so syempre, wag natin patagalin to no, para matuto na tayo. No? Okay. So, para sa ating unang pagbasa, Brother Fernan, ano ba yung nilalaman ng ating unang pagbasa at ano yung reflection mo? Okay. So yung unang pagbasa natin ay mula sa Mga Gawa, chapter 2, verses 42 to 47. So, ang nilalaman nitong ating basahin ngayon, pinapakita dito kung paano nagsama-sama yung mga apostol, yung mga naniniwala kay Kristo after ng Pentecost. Amen. So, dahil sa maraming ginawa yung mga apostol, maraming himala, pinagpatuloy nila yung gawain ni Jesus Christ. Siyempre, dumami yung nakasaksi, mas dumami yung naniwala. Ngayon, ang ginawa nila, nagsama-sama sila as a community, nag-sharing sila ng kanilang mga life experiences, Yes. nakinig sila sa mga aral ng mga apostol. So, importante rito, nakikinig sila sa aral ng mga apostol kasi itinuturo nila yung lumang tipan base sa pagkakatupad ni Jesus Christ sa mga prophecy. Amen. So, ibang atake na yung ipinapangaral ng mga apostol. At dahil doon mga kapatid, maraming na-inspire, maraming sumama, at doon natagpuan nila ang tunay na kaligayahan. At ang ginagawa pa nila yung ibang klaseng pagtulong, radical yung style nila. Ibinenta nila lahat ng kanilang ari-arian at yung pinagbilhan, siya nilang ginagamit bilang pantugon kung kanino yung mas nangangailangan. So mga kapatid, ang importansya nito ng halimbawang ito na ipinakita ng mga naunang Kristiyano, hinihikayat din tayo, mga Kristiyano ngayon, na kailangan tayo ay magsama-sama Amen. bilang isang community. Amen. So from the word itself nga, no, common. Kung ano yung common sa atin, si Jesus Christ, dapat yun ang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama. Hindi lang to social gathering, mga kapatid. Hindi lang tayo dito nagkikita-kita para ipakita natin bago nating sapatos, yung bago nating relo. Hindi to natin ipagyayabang kung ano yung mga meron tayo. Kundi, ibabahagi natin sa ating mga kapatid yung kagalingan ng ating Panginoon sa ating buhay. Nang sa ganon, ma-inspire natin yung bawat isa. Amen. At dahil sa ginagawa natin yun, madadagdagan yung ating mga kasama dahil kinalulugdan ng Panginoon yung ating ginagawa. Amen. Paparamihin niya tayo. Amen. At mas marami tayo na nagsasama-sama, mas marami tayong nag-uusap, nagkukwentuhan, nag-sharing about sa ating Panginoon. Siyempre, lalong titibay yung pananampalataya natin. Amen. Yun. Nice. Praise God. No? So, tama, no? Kasi tayo naman sa experience natin, syempre, nasa community tayo. No? Talagang, masaya kasi, lagi tayong magkakasama, tapos pinag-uusapan natin kung paano ba naging magaling ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Yes. At sa bawat kwento natin na yun, nagiging mas close tayo, no? Yes. Tapos, syempre, natututo tayo sa mga experience ng bawat isa. At pag may problema, natutulungan din tayo, no? So, malaking bagay po na tayo ay member ng isang community na sana yung buong mundo gano'n, no? Isang community na naniniwala sa ating Panginoon na tayong lahat as one ay believer ng ating Panginoon. Kasi kung may imagine mo yung scenario na yun, na sana dumating tayo sometime, someday, no? Para naman ma-experience talaga natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa. Na-experience din natin sa bawat isa. Tsaka nakita ko dito sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, yung may pinagbenta daw sila, mga pinagbilhan. Oo, no? Hindi nila ginamit yun sa pansarili nilang kagustuhan. Tama. No? For example, ako nakabenta ako ng mga 10 hektarya. Oo. Mga isang subdivision yun. Oo. Di ba usually may ano ka
ang laki ng makukuha mo nun, Mm. magkakaroon ka ng interest, saan ko ba dadali to? Ibibili ko ba to ng Rolls Royce, mga ganyan. Mga magagana sa sakyan. Payong. Saka ba nagbenta ng lupa? Oh, Rolls usually, Royce na agad yung mga di ba, ayun nga, may sarili kang pang-interest, no? Pero dito, yung pinagbentahan, ipinamahagi sa mga sa mga tao. Kung ano yung pangangailangan. Pangangailangan nila. Actually, yung pinagbentahan nila, yung nakuha nila, ginamit nila yon doon sa mga ginawa nilang misyon. For example, may pupuntahan sila sa isang bayan ng Jerusalem. Doon nila gagamitin yung pang-pondo, sabihin natin, na nakolekt nila, na gamitin ko to pambili ng gamot, pagkain, So, hindi pansariling interest, kundi doon sa may taong nangangailangan mismo ng material, pera, o kaya pagkain. No? Kaya dito makikita na yung gawa ng mga apostol, yung pananampalataya nila sa mission nila. Amen. Na hindi sila sumuko, kahit gaano kalayo, naglakbay sila mula sa Jerusalem, sa Israel, hanggang makapunta sa Europa, na walang na walang doubt, walang takot, walang alinlangan. Basta tinuloy nila kasi sila nga daw yung nakakita ng gawa ni Kristo. Nakasama pa nga daw nila sa isang piging, sa isang kainan. So ibig sabihin, naniwala sila, mas pinaigting yung pananampalataya ng apostol na wag itigil yung misyon na ginawa ni Kristo. Tsaka dahil dun, bro, sa pagsasama-sama na yun, doon nag-umpisang mabuo yung ating simbahan. Oo. Kasi kung hindi nila napagdesisyonan na magsama-sama, yung relihiyon natin ngayon, yung ating Catholic faith, baka medyo na late yung pag-start nun kung hindi sila nakapag-decide na magsama-sama. At saka kagaya nating tatlo, outside of the community, hindi tayo magiging magkakaibigan. Amen. Magkakaiba tayo ng interes. Tama. Medyo magkakalayo yung mga edad natin. Ang bata ko kumpara sa inyo. Ang pangit. Okay nyo. Ibig sabihin, Kahit timitin ko. sa community, kahit magkakaiba kayo ng ugali, magkakaiba kayo ng pinagmulan. Pero dahil si Lord yung pakay nyo, nagkakaisa. Magiging magkakaibigan talaga kayo. Kaya sana po mga kapatid, kami looking forward na sana someday kayo makasama din namin kayo sa amin. Amen. Amen. Okay mga kapatid, ngayon naman, papanggihan natin si Brother Jay at yung kanyang discernment sa ating ikalawang pagbasa. Yes, mga brothers, no? So ating pagnilayan yung ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Pedro, kabanata 1, mga talata 3 hanggang 9. So dito mga kapatid, ipinapaliwanag dito ni Apostol Pedro, Simon Pedro, kung ano yung nalahad tungkol sa pagkabuhay ni Kristo. No? Kasi nasa ikalawang linggo tayo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Nabanggit ni Brother Fernand kanina, divine mercy. Nung pagkabuhay ni Kristo, nung isang linggo, nung Easter Sunday, may panibagong buhay ding isinilang sa lahat ng mga sangkatauhan. Kung si Kristo ay nabuhay, tayong mga tao ay nagkaroon din ng panibagong buhay. Amen. So, sinasabi dito ni Apostol Pedro na kung ang Diyos na si Panginoong Jesus ay nagkaroon ng bagong buhay, tayong mga nananampalataya sa Kanya ay may bagong buhay din tayo. Kasi nabago yung ating kalooban, tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas at tinanggap natin si Jesus ang ating Panginoon. Amen. So dito, sinasabi din ni San Pedro na may mga bagay na kailangan tayong daanan. Amen. Kasi ang pananampalataya na itanim na sa atin ng Panginoon, ang pananampalataya, ito yung reward natin sa langit. Amen. Hindi ito yung blessing na basta-basta na parang material na bagay. Halimbawa, yung parang nag-wish ka. Nag-wish ka na sa birthday ko, kailangan ko ng bagong damit. So, hindi siya yung ganung bagay na bigla-biglang dumadating. So, ito, ibibigay itong malalim na pananampalataya sa atin ng Panginoon na ikaw na mismo yung kung paano mo ito tatrabahuin. Ikaw nagagawa nito. Kasi bilang Kristiyano, mga kapatid, meron tayong responsibility para mapaunlad natin yung pagiging Kristiyano Katoliko din natin. So, paano? So, syempre, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya kay Jesus. Amen. Kasi,
lahat tayo ay may kanya-kanyang pananampalataya kasi itong pananampalataya na 'to, ito yung kaligtasan din natin. Amen. Ito yung kailangan natin para ma-meet natin si Kristo sa kaharian niya. Kasi kung wala tayong pananampalataya, halimbawa mga brothers, pag nasa ano na tayo, nasa pintuan na ni tayo ni San Pedro, may dalang manok daw, sabi daw. No? So, tatanungin ka, ready ka na ba na harapin si Jesus? Eh kung halimbawa sasabihin mo na ready ka, pero pag nasa harap mo na si Kristo, bigla kang natakot, bigla kang nailang, bigla kang nahiya. Kasi nga, ganun lang kababaw yung pananampalataya mo, pananampalataya natin. So dapat buo, walang kulang, walang labis. Mas maganda may labis, no? Pero kung nasa harap na natin si Kristo, dapat buo yung pananampalataya natin. No? So dito, tayo daw may dadanasin na nahirap kasi susubukin tayo ng panahon. No? Nabanggit nga dito sa may verse 7 na tayo daw ay parang ginto na talagang itetest tayo sa hirap para malaman talaga yung value ng isang ginto. So dito itetest tayo para makita ng Panginoong Jesus yung value din natin. Kung talagang karapat-dapat ba tayo sa kaharian ng ating Panginoon sa langit. So ang magtetest sa atin, ang magbibigay ng apoy sa ating pananampalataya is yung hirap ng buhay. Lahat dadanasin natin. No? Kung ano yung kahinaan mo, doon ka titirahin. Doon ka aatakihin. Kung halimbawa ang kahinaan mo ay pera, no? So, teka. Lagi itong nakatingin sa pera si Gerald eh. Teka, tanggalin ko nga yung yung mga possessions nito. No? Pag nawala yung pananampalataya mo, nagbigay ka ng tuon doon sa may material na yon, so mawawalan ka ng faith. Yeah. Atakihin for example yung mga family mo, yung health mo, tapos biglang sumuko ka na, sisisihin mo na naman ng Diyos, no? So dito, pagtitibayin muna ng Panginoon yung pananampalataya natin. Yes. Alam niyo mga kapatid, ang kaakibat or kakambal ng pananampalataya dito na sinasabi ni Apostol Pedro is pag-asa. Pag-asa. No, si Kristo, iyan ang laging binibigay, pinapakita sa atin na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ako nga hindi ako nawalan ng pag-asa si Jesus nung pinako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. So hindi siya nawalan ng pag-asa kasi ang alam ng Diyos natin na tutuparin ng Diyos Ama yung pangako ng Diyos kay Jesus. Amen. Ganon din siya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa lahat ng mga problema na dumadating sa atin. No, huwag tayong mawalan ng pag-asa. No? So dapat ang pag-asa natin, talagang tibayin natin. Amen. Ang kapit natin, ng pag-asa natin sa kanya lang. No, huwag lang tayong kumapit sa patalim. What? O kaya sa bote. Bote ni San Miguel na ilang kabayo, ilang mo. Punda. Huwag tayo doon kumapit. Walang pag-asa doon. Kinabukasan, yun na naman ang problema mo. Lasing na naman. Ganun ka na naman eh. Kaya ang pag-asa natin, kapit lang tayo sa Diyos. Kasi ako naniniwala mga brothers, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya pag may dumating na problema sa inyo, sa ating lahat, kapalit niyan, yun yung pinaka-greatest reward. Amen. Na magkakaroon ka ng bagong montero, no? Magkakaroon ka ng bagong negosyo, Amen. Amen. Praise God. Praise God. Magpapromote ka. Praise God. Oo. Amen. So, halimbawa, kung nasa dito sa posisyon niyan, aangat ka ng isang master na. Linggo-linggo na po-promote ka. Oo, mas okay yun. Mas magandang blessing na yun. Kaya ako naniniwala sa lahat ng problema na dumarating sa atin. Ang kapalit niyan, greatest reward. Huwag ka lang sumuko. Amen. Kasi pag sumuko ka, wala kang reward. Tsaka yung sa dami ng problema dumadaan, kahit na masakit, no? There is always a reason para magala ka. Kasi nga, yung habag ng ating Panginoon, sobrang laki. Yung awa niya sa atin, ganun katindi. Doon pa lang mga kapatid, kahit na anong pagsubok pa yung pagdaan mo, dapat matuwa tayo. Kasi hindi niya tayo hinayaan na mamatay. Dahil nga sobra yung awa niya sa atin eh. Kahit na mga salbahe tayong mga anak, pinadala niya pa rin si Jesus para mailigtas tayo. So di ba, yun pa lang. Ang laking dahilan na siya para lagi kang may galak sa puso kahit na ikaw ay nahihirap. Yes. So,
Tsaka ganoon tayo kamahal ng ating Panginoon. No? Kasi binibigyan niya tayo ng pagsubok para lumakas tayo. Oo. Hindi niya tayo binibigyan ng pagsubok para lang mahirapan. Oo. Yes, mahirap. Yes. Kasi kailangan mo yung pagdaanan. Pero pag natapos mo yun, nalampasan mo yun, makikita mo yung sarili mo na, wow, ang laki na pala ng pinagbago ko, ang laki na ng nilakas ko. Oo. Dahil, With honors ka na. dahil, yun, pinatatag tayo ng Panginoon. Kasi ganun din, yung mga nag-aaral, ganun, tinetest, may mga exam sila, para matuto sila. So tayo, ganun din. Yung mga challenge sa atin, mga test ng ating Panginoon yan, para, syempre, pag sinabi kasing test or challenge, ang sarap ano yun no? Sige, Lampasan. no, sarap lampasan yan. Ang sarap parang hinahamon kay challenge. Sige, kaya ko yan. At pag nalampasan natin yan, doon mo ma-experience yung pagmamahal ni Lord. Kasi binigay niya sa yung challenge na yun. At makikita mo yung totoong ikaw Yun. na Correct. mas lumakas, Amen. mas nagmamahal sa ating Panginoon. Tsaka yung mga test na yan, mga pagsubok na yan, pwede mo rin ma-share sa ibang tao yun eh. Yung mga taong nawawalan ng pag-asa, Tama. yung punong-puno ng kadiliman, na ikaw yung magbibigay ng liwanag sa kanila na kaya mo yan, ako ka, ganito eh, share mo sa kanila. Yung magbibigay ba ng ng pag-asa, wisdom sa mga kapatid natin. Amen. Amen. Tsaka yung mga yung mga kwentong ganun, yung sobrang hirap, no? Yun yung masarap i-share pag Yan. nalampasan mo na. Maraming na-inspire. Oo, kasi marami tayong narinig na ganung kwento na pinagdaanan yun pero nalampasan nila tapos. Kasi pag wala kang pagsubok, parang Oo, relax na lang. Parang parang pag hiningan ka ng kwento, wala kang may kwento. Mm. Amen. Kaya more challenge pa, more challenge. Okay mga brothers, so natalakay na natin yung una, ikalawang pagbasa. So dako na tayo sa ating mabuting balita ngayong linggong ito, no? So Brother Mark, so ano yung pananaw mo dito po sa gospel natin? Okay, so yung ating mabuting balita ay mula sa Juan 20:19-31, no? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. So, dito, kung i-imagine natin yung pangyayari dito sa mabuting balita. So, syempre yung mga apostol, mga takot sila eh. Kasi yan yung mga panahon na, yun nga, namatay ang ating Panginoon, no? Pero sila, syempre, naiwan sila eh. Wala na si Jesus Christ, no? So, takot sila kasi pinaghahanap sila ng mga Hudyo, no? So, nandun sila sa isang silid, kung saan sama-sama sila, sarado yung pinto, tapos biglang nandun na si Jesus Christ. No? Sarado yung pinto, pero nakakapasok siya. Mm-hmm. No? Tapos, ang una niyang sinabi, peace be with you. Kaya nung lagi nating intro, no? Yun yung nakakapagtaka kay Lord, no? Kasi galing siya sa galing siya sa, ayun, siyempre pinatay siya, sinaktan siya, pero yung ganti niya, peace be with you pa din. No? Walang hinanakit, walang galit, walang ganti. At yun ang pinapakita niya doon sa mga apostol niya, na kahit anong mangyari, kahit nahihirapan kayo ngayon, kahit takot kayo ngayon, peace be with you. No? So, ayun, nakita nila yung butas sa kanyang mga kamay, sa tagiliran, no? Pero wala doon si Tomas. No, so, kinuwento ng mga apostol kay Tomas yung nangyari na dumating nga si Jesus Christ. Pero, ang sagot ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita sa mata ko, ng personal yan. So, after 8 days, yun, so magkatipon-tipon ulit yung mga alagad, andun na si Tomas ngayon. At ano nangyari? Muli, sarado yung pinto, biglang nandun na si Jesus Christ. No? At tinawag niya si Tomas. Alam niya yung alam niya yung pangyayari, no? Kasi kinuwento lang na wala naman din si Jesus Christ doon. Tapos, tinawag niya, no, Tomas, ito yung mga kamay ko, ipasok mo na. Okay, gusto mo mangyari. Ipasok mo yung mga daliri mo. Ito yung tagiliran mo, ipasok mo din yung daliri mo sa tagiliran ko. At, ayun, sobrang, natuwa si Tomas. Kasi totoo yung sinabi ng mga kapatid niya, ng mga apostol. Sabi ni Lord sa kanya, naniniwala ka lang pag nakita mo. Tapos ang sabi niya, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakakita. Kahit hindi nila nakikita. No, so doon mo
may papakita yung pananampalataya. Yung faith natin na tayo naniniwala sa na mangyayari 'to, mabuting bagay na 'to kahit wala pa, no? Tayo naniniwala na maliligtas tayo, magiging maayos ang buhay natin kahit di pa natin alam yung future. Yes. Kasi yun yung pangako ng ating Panginoon, Amen. no? Na mapapalad ang mga nananampalataya kahit di nila nakikita. So sabi dito, dinagdag pa dito sa may pinakahuling sentence or paragraph na marami daw ginawa pa ang mga alagad at si Jesus na hindi na naitala. Mm. So ibig sabihin maraming pangyayari pa na wala doon sa Bible. Pero hindi na nila isinulat, no? Hindi na isinama. Kasi ito, sapat na to, itong pangyayaring to para tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. Amen. No, so kitang-kita na na ang ating Panginoon talagang ibibigay niya sa atin kung ano ba yung ituturo niya sa atin kung ano ba yung mga kailangan nating gawin, no? Kailangan nating gawin. So, isa pa palang importanteng point dito. 'Di ba? Nagpunta nga siya. Dito nang rin naganap yung the Great Commission. Oo. No, so sabi ni Lord, ako ay isinugo ng ating Panginoon. At ngayon, kayo naman ang isinusugo ko. So, isang napaka-importanteng pangyayari sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kasi kung hindi isinugo yung mga apostol, baka hanggang ngayon wala tayong nadidinig. Oo. So, Wala tayong alam tungkol wala tayong kay- alam kay Jesus Christ. Oo. No? So, ipinapakita dito na tayo ay kailangang manampalataya. Amen. Kailangan nating ituon yung ating sarili sa ating Panginoon na alam naman natin na lagi na andyan, na hindi tayo papabayaan. No, kasi sa experience naman natin, no, ang dami na natin pinagdaanan, ang dami ng challenge, ilang beses na tayong umiyak, no? Ilang beses na tayong nasaktan, pero still yung ating Panginoon, tinuturuan tayong mas manampalataya, no? At saka nakakatuwa dito si Lord. Takot yung mga takot yung mga alagad niya. Pero hindi niya pinagsabihan. Uy, huwag kayong matakot. Para naman kayong para wala kayong natutunan sa akin Hindi siya ganoon, hindi niya pinagalitan. Lalo na si Thomas, no? Kaya nga doubting Thomas, no? Hindi niya pinagsabihan. Ito naman, parang parang hindi tayo nagkasama nung Parang ngayon lang tayo parang hindi tayo nagkaalala. nagkakilala. Parang di mo nakita yung mga pinagagawa natin, Hindi niya sinumbat na gano'n. Kasi nga, gano'n niya kamahal yung mga tao. At sabi pa pala dito, hindi ko rin nabanggit na ang mga patatawarin nyo ay papatawarin ko rin. No? You know? So, yung forgiveness, isa pang napakagandang point dito ng ating mabuting balita ay yung pagpapatawad, no? Kasi pwede namang sabihin niya, ang mga mamahalin ko rin. Pero ang finals dito ay mga papatawarin nyo ay papatawarin ko rin. Kasi nga alam niyang makakasalanan yung mga tao. At yung mga apostol ay yung naging instrumento para mapatawad yung mga taong makasalanan. Na inassure na pag sila'y pinatawad ng mga apostol yung mga tao, ay patatawarin sila ng Panginoon. So, ayun. So, ang daming points, napaka-importante lahat. Pero, actually, reminder na lang to sa ating lahat no? Pero ngayon, nasariwa natin, sana iisa buhay din po natin. Sana dito bro, yung sinasabi mga doubting Thomas. Thomas. Nakakalungkot mong isipin, pero halos lahat tayo. Halos lahat tayo. Lalo pag may matinding pagsubok. No? At a certain point ng buhay natin mga kapatid, may moment na ganyan na gusto natin makita mismo, mag-manifest si Lord sa harap natin. Yung gusto nating makakita ng miracle. Gusto natin, Lord, maghimala ka naman. Yung gano'n kasi, sobrang galing nung kalaban, no? Na unti-unti niya ikondisyon yung utak ng mga tao na kailangan sigurista ka. 'Di ba? Kailangan
makita mo muna para maniwala ka, no? To see is to Palaging to believe. see is to believe. Mm. Yan yung naitanim sa puso at isip ng mga tao na bago mo paniwalaan ng isang bagay, kailangan makita mo muna. Mm. Kaso lang mga kapatid, kaya si Lord hindi siya direktang naghihimala yung kagaya ng ginawa niya dati na nagbabangon siya ng patay, Mm. na yung kanyang kinatawan dito sa lupa ng mga pare, hindi nagpapagaling ng may sakit na yung pilay biglang lalakad, bulag biglang makakita. No? Mm. Kasi mga kapatid, binigyan niya tayo ng napakagandang regalo. Amen. No? Ano yun? Ano yun, ha? Yung regalo na yun, yung pagkakataon mga kapatid, na manampalataya tayo, maniwala tayo sa Kanya, nang hindi natin siya nakikita. Mm. Amen. Nang hindi siya naghihimala. Amen. Kasi, halimbawa, namatay yung mahal sa buhay ng isang kinatawan niya. Sabihin natin, pare, namatay. Mm. Paano kung ang kapangyarihan ng pare kagaya ng kapangyarihan ni na Pedro, ni na, yung mga binigyan niya ng kapangyarihan magbangon ng patay. So halimbawa, ibinangon ng pare yun, nabuhay yung patay. Mm. Lahat, sigurado, converted to Catholicism. At sigurado walang magdududa. Mm. Kaso, ang nai-offer mo ng pananampalataya, maliit na lang. Kasi nakakita ka ng pruweba eh. Mm. Eh ang karapat dapat lang na ialay sa Panginoon, ang dapat nating ibigay sa Kanya na pananampalataya, ay maniwala ka, sa salita niya pa lang, dapat panghahawakan mo na. Hindi naman kailangan niya na magpaulan ng apoy, magbiyakin yung lupa. Para lang maniwala tayo. O kasi hindi, unfair naman sa ating Panginoon yun. Mm. Ibinigay niya na nga lahat sa atin eh. Hihingi ka pa. Di ba parang, kumbaga parang dapat nga matuwa tayo, nasa atin yung pagkakataon. Mm. Maniwala nang hindi natin siya nakikita physically. Di ba? Kaya siya faith. Oo, kaya nga eh. Yun nga, nadinig ko sa inyo na to see is to believe nga daw. Oo. Kasi tayong mga tao, ganun talaga. Pero dapat tayong Kristiyano, hindi ganun. Balik na rin natin yung to see is to believe. To believe is to see dapat. Yan, oo. Maniwala muna ka tayo bago natin tignan. Tsaka Maniwala muna magmamanifest tayo. naman talaga si Lord. Kaso nga lang, iba yung paraan niya eh. Maiiyak ka na lang pag nangyari na yun. Tsaka si Tomas, 'di ba, nabanggit nga din dito na si Tomas daw kambal sa mga labing kambal. Actually, kaya naging kambal kung tawagin si Tomas, ang kakambal niya yung pagdududa. Kaya nga doubting Thomas ang tawag sa kanya, Tsaka yung sa akin dito, mga brothers, yung parang nag-strike sa akin, yung pagsabi pa lang ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan. Amen, amen. Kasi alam ni Jesus na yung mga tauhan niya na takot na takot. Kaba na kaba. Kasi pinaghahanap sila ng mga Hudyo eh. Kasi mga panahon yun, pinaghahanap yung mga alagad ni Jesus eh. Sila eh. Wanted. Kaya nagsasarado ng pintuan, bintana. Nagulat na lang sila na tumagos si Jesus. Papasok doon, Kaya, yun, sumayin yung Panginoon. Ibig sabihin, huwag kayong matakot. Sumayin yung kapayapaan. So, yun pa lang sa senyalis ni Kristo na easy lang. Tsaka yung paghinga ni Kristo, Relax. hinihingahan sila ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin yung paghinga ng Espiritu Santo, na sila ay binigyan ng protection na ng Diyos, ng gabay, ng Holy Spirit, na kaya ginawa ni Jesus yung paghinga sa kanila. Amen. 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 Okay, so mga brothers, natalakay na natin yung mga tatlong readings natin. So, Yeah. Brother Mark, ano ba yung connection ng tatlong binasa natin? Okay, so kitang-kita naman, Kaya nga tayo Divine Mercy Sunday. Dahil sa awa ng Panginoon. Kasi kitang-kita mo yung habag at awa ng ating Panginoon sa ating mga binasa. So sa unang pagbasa, syempre, habag o yung awa, yung naging daan para magawa ng mga apostol yung kanilang mga ginagawa. Syempre, kung wala yung awa ng Panginoon, wala yung grasya ng Panginoon, hindi nila magagawang magpagaling, tumulong sa mga tao, magkalat ng mabuting balita.
Kasi, pwede namang wag na, sige, hayaan nyo na yung mga yan. Oh, No, tayo na lang. tayo-tayo na lang. Oo, hayaan nyo na yung mga taong yan. Tayo naman, ligtas na tayo. At dahil nga sa awa ng Panginoon, hindi niya hinayang yung mga tao na hindi nakapakinig ay wala na talagang madinig. Yes. At yun, dahil sa mga apostol, ayun, na-experience din ng mga tao yung mga kung ano ba yung na-experience ng mga apostol habang kasama nila yung ating Panginoon. No? So, hindi niya hinayaang sige na, okay na yan. 12, pwede na yan. Oo. Hindi ganun eh. Kasi nga, gusto niya lahat ay maka-experience ng pagmamahal niya. Doon mo sa second reading, awa. Kahit tayo binibigyan ng pagsubok ng ating Panginoon, dala pa rin yun ng awa sa atin. Kasi ayaw niyang maging mahina na lang tayo hawang buhay. Gusto niya lumakas tayo. Gusto niya mag-grow tayo, mag-mature. Kasi kung tayo simula bata pa lang, ay wala na nangyayari sa buhay natin. Baka hanggang tumanda tayo, isip bata. Amen. No, so, yung mga challenges na yan, kaya ibinibigay sa atin, sa awa ng ating Panginoon, kasi mahal niya tayo at gusto niya lumakas tayo. Kaya nga di ba sinasabi ng mga magulang natin, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Amen. Amen. Magkakaroon tayo ng bahay sa awa ng Diyos. Di ba ganun ang binibigay no? Ganun ang lagi nating nababanggit sa mga magulang natin. Kasi nga, alam ng mga magulang natin, alam nating lahat na mangyayari ang mga gusto natin mangyayari sa buhay natin, mga pangarap natin dahil sa awa ng ating Panginoon. At syempre, doon naman sa ating gospel, so awa pa din. No? Pagpatawad ka. No? Sabi ng Panginoon, patawarin nyo kung sino yung humihingi ng tawad. Yung mga nagkasala. So, Great Commission, awa pa din. No? Yun, parang sinabi ko sa first reading, kailangan ikalat natin tong mabuting nangyari na to. Yung pangyayari na to sa buhay natin na na-experience niyo yung Panginoon. Na kailangan ma-experience din nila yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. So, it's all about divine mercy. No, yung sobrang habag, sobrang awa ng Panginoon sa lahat ng tao, sa ating lahat na na-experience natin ngayon. At yung awa na yun ay sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi tayo lahat mga kasalanan. Amen. No, walang taong walang kasalanan. Walang exemption. Walang exemption. At dahil sa awa na yun, yung mga kasalanan natin, pinapalampas ng ating Panginoon, pinapatawad niya tayo. At yun yung way din para lumapit tayo sa Kanya. Kasi, kung walang awa, ay wala na tayong pag-asa. O ikaw, may kasalanan ka. Wala na, di na kita anak, di na kita mahal. Pero dahil sa awa at grasya ng ating Panginoon, tayong makasalanan, patuloy tayong tinatawag ng ating Panginoon, patuloy tayong nagsusumikap, we're striving na mas mapalapit sa Kanya. Yes. At habang ginagawa niya yun, naawa siya sa atin, tinutulungan niya tayo. At ginagabayan niya tayo para mas mapalapit sa Kanya. Amen. Okay, so yun, ang ganda ng natin, ng mga pinasa natin. Amen. No? Talaga namang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon dahil sa Kanyang awa. So ngayon naman, Brother Ferdinand, syempre, yung mga natutunan natin ngayon, kailangan ma-apply natin sa atin. So, paano ba natin ma-apply sa buhay yung ating mga binasa? Well, sa akin, ang magandang application nitong mga natutunan natin base dun sa mga readings. Let us all be a witness to God's love, God's mercy. Amen. Paano maging witness? Ito ba ay masaksihan yung nangyari? Mababasa na lang natin siya. No, hindi na natin siya makikita first hand. Nai-imagine na lang natin. Napapanood natin sa mga pelikula. Experience. No? Pero ang pagiging witness, mga kapatid, ay magpapatotoo ka Amen. sa ginawa ng Panginoon. Ikakalat mo, ibabahagi mo. Hindi lamang yung mga natutunan mo, kundi lalo't higit yung pagiging mabuti ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Napaka-powerful, mga kapatid, ng
testament mo. Napaka-importante ng pagsubok na dumaan sa buhay mo na tinulungan ka ng Panginoon. Kasi doon makaka-relate ang ating mga kapatid. Doon nila makikita na ako din pala. Pwede din pala akong tulungan ng Panginoon. Ang kailangan ko lang lumapit. Ang kailangan ko lang kilalanin siya. Kasi nga itong kapatid kong to, killer to dati. Addict to dati. Sugarol to dati. Babaero to dati. Walang iyang lasinggero to dati. Yung mga kahit ano pa yung kasalanan mo, papatawarin ka ng Panginoon. Amen. Kung talagang hahanapin mo, lalapit, hingi ka ng tawad sa Kanya. Pagkatapos nun, kailangan ipoproclaim mo yung kagalingan ng Panginoon sa buhay mo. Kasi hindi tayo dadami. Kung yung mga apostol, sinarili lang nila yung na-witness nilang himala ng ating Panginoon, dadami ba yan? Kung yung mga napaghimalaan ng apostol, sinarili lang nila yung natamasa nila, dadami ba yan? Hindi. Kaya nga mga kapatid, nagsama-sama sila, di ba? Nag-sharing sila ng buhay ng bawat isa. At unti-unti, nadadagdagan sila ng mga naliligtas. Ibig sabihin, nakilala nila yung Panginoon. So tayo mga kapatid, kagaya nga ng nabanggit na namin dati, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. Amen. Hindi ka dumadanas ng hirap para sa sarili mo. Amen. Lahat to mga kapatid, kailangan ibabahagi natin sa ating kapwa. Dahil ang tanging paraan lang para maibalik natin sa Panginoon yung kanyang pagmamahal ay papunta sa ating kapwa. Amen. Kasi nga, ibinili ni Lord, di ba? Mahalin natin ang isa't isa. Amen. Magtutulungan tayo. We inspire each other. We help each other. At sabay-sabay nating tatahakin yung landas pabalik sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Okay mga kapatid, ngayon naman, pakinggan naman natin kung paano i-apply ni Brother J yung mga natutunan natin sa kanyang buhay. Yes, oo. May mga nagsasabi na, ano nga ba yung itsura daw ng Diyos? Amen. Ano nga ba daw yung postura ng Diyos? Ang tunay na itsura ng Diyos, postura ng Diyos, ay mercy. Oh, mercy. Kaya napaka-buenas na may pangalang mercy. Mercy. So yun talaga ang image ng ating Panginoon. So, dahil ngayon ang week na to is divine mercy. Di ba alam naman natin ang divine mercy, may dalawang sinag yun eh. Pula at puti. So anong ibig sabihin ng dalawang sinag na yun na pula at puti? Ang pula, sumasagisag or sumisimbolo ito ng dugo. At yung isa naman, puti, ay tubig. Bigyan natin ng medyo, yung kaya ko lang na ipaliwanag kung bakit pula at puti. Hindi ito yung sasabong sa puti. Ang pula, sumisimbolo to sa dugo. So bakit nga ba dugo? Kasi nga, inalay ng Diyos ang kanyang dugo. Si Jesus ang tinatawag na the Lamb of God. Kasi nga, nabanggit ko na yata to nung lumang tipan, mga inaalay dyan, mga hayop, kung ano man yung klaseng hayop. Pero si Kristo, sarili niyang buhay ang inalay niya. So the Lamb of God. Ang puti, ito naman ay sumisimbolo ng tubig. So ang puti, ito yung dumadalisay sa atin ngayon. Yes. Kung ano yung tanim sa atin ng Panginoon na pananampalataya at mga salita niya. So dapat yun yung iniinom or kainin natin yung salita ng Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay siya ang buhay or tubig ng buhay din natin. Amen. Kaya ito yung sumisimbolo ng divine mercy, which is ibig sabihin ay awa ng ating Panginoon. Ngayon, nag-strike nga sa akin, tulad na sabi ko kanina, yung sinabi ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan. So yan ang kailangan natin ngayon. So, in Hebrew, ang kapayapaan, kung tawagin yan ay shalom. Shalom. So kapayapaan. Yan ang kailangan ng mga kapwa natin, miski sa iba't ibang bansa. Alam naman natin, gera. No? Gera sa Middle East at sa US, no? So dapat yun ang kailangan ng bawat bansa.
No? Yung shalom na yan ang malalim na ibig sabihin sa particular sa mga Hebreo. Maraming perception, meaning ang shalom sa kanila, hindi lang basta kapayapaan. No? So, dapat ipanalangin, sama natin sa panalangin yung nangyayari sa bawat bansa. No? Yung kapayapaan na talagang kailangan natin. Kasi hindi lang naman dalawang bansa ang naapektuhan eh. Buong mundo. Ano, magkano krudo? Grabe. Gasolina. Nandahil sa away na yan. Hindi na makapagpagas. Oo. Ito nga, may balita nga mga kapatid. Dahil ilang araw na nga lang daw ang supply. Natitirang kaya pamahal ng pamahal yung ano. Lalakad na tayo. Oo, mas maigi pa nga. Aray Ano? ko. So, dapat sumaati ng kapayapaan na sinasabi ni Jesucristo. Sumasakto nga ngayon yung mabuting balita natin hindi lang sa pangsimbahan, sa pangkalahatan na talaga ito, no, yung kapayapaan. So, isama natin sa dalangin yung kapayapaan na nangyayari sa bawat bansa. Huwag lang yung pansarili nating panalangin. O sa kada personal prayer time natin ay isama natin yung kapayapaan natin, no? Kasi sobrang mahirap eh. Kung tayo nahihirapan na, paano pa kayo yung mas mahirap? Oo, tignan pa din natin yung kapwa natin, tulungan pa din natin yung kapwa natin, at maawa tayo sa mga kapwa natin na nahihirapan. Amen. Oo, yung huwag tayo mandugas, sa kabila ng ganito may kahirapan sa mga bagay, gasolina, paninda, sa bigas, nagmamahal na din. Huwag natin samantalahin yung mga ganyan. Maawa din tayo kasi syempre press tayo may bituka, press tayo may mambunganga na kailangan na kumain din. Amen. Oo. So, yun lang ang aking pwede ko may share sa application. Yan. Okay, Brother Mark, so para sa'yo naman bro, so anong application na pwedeng gawin mo dito bro? Okay, so mag-focus ako dun sa community. Mm. No? So, kailangan natin na tayong lahat ay maging member ng isang community. So, ano ba yung community? Ito yung mga tao, nasabi nga ni Brother Fernan na may isang common na paniniwala, no? Which is si Jesus Christ yung pininiwalaan na kahit iba't ibang tao tayo, kahit sino pa tayo, saan pa tayo galing, pwede tayong magsama-sama para papurihan, pag-usapan ng ating Panginoon. So, bakit kailangan nating sumama sa community? So, number 1, masaya. No, masaya maging member ng isang community. Yes. Kung titingnan niyo po kami, kasi mga members kami ng Missionary Families of Christ. So, yun po yung community namin. So, kitang-kita niyo po sa amin na kami ay masasaya. Yes. Yes, mahirap ang buhay. Pero, yung community po namin, Missionary Families of Christ, tinuruan kaming mag-persevere. No? Kahit mahirap yung buhay, maging masaya sa kabila ng kapighatian. Amen. Kasi naniniwala po tayo na nandun yung Panginoon palagi para sa atin. No? So, masaya. Tapos, lagi kang may kausap. Mahirap po ang walang kausap. Oo. Mahirap yung pag-uwi mo ng bahay, cellphone, TV. tapos trabaho ka na naman. Tapos wala kang makausap na maayos sa trabaho mo, no? Kasi minsan hindi kayo magkakasundo. No? So, it will be a support group po. No? Kasi kami may mga household meetings po kami, no? May napakadami po naming gathering kung saan nagkikita-kita po kami. Yung household nga po talagang matutuwa po kayo sa kanya kasi magkukwentuhan kayo doon. Ano ba nangyari sa buhay mo? Paano ka blessed ng Panginoon ngayong linggong to? So ano ba yung mabuting nagawa natin sa ating mga kapatid at mabuting nagawa sa atin ng ating Panginoon. So ang dami pong topic na pinag-uusapan kung saan mailalabas mo o masasabi mo yung mga gusto mong sabihin. Kung may problema ka, ano ba yung nagpapasaya sa'yo. No? So, way po yun para ma-release din natin kung ano ba talaga yung nararamdaman natin. No? At maganda pong sumama rin sa community kasi
lagi may gala. No, lagi. Fellowship. Lagi may fellowship. Lagi may kainan. Lagi may kainan. No? Kasi Fellowship. ako talaga nung hindi pa ako member, syempre, trabaho, tapos gagala ng yung mga walang kaparanakan, parang iinom, ganyan, magpupuyat, gastos dito, gastos doon. No? So, nakakatuwa nung naging member po ako ng Missionary Families of Christ. Nagkaroon ng direction po yung aking buhay. Amen. Nagkaroon po ng direction yung buhay natin. Tsaka ang dami talagang nagbago. Ito mga gangster dami mga to. Mga nakataon na mo yan. Kumaga, ang pinopoint ko lang po is malaki po ang maitutulong pag po member tayo ng isang community. Most especially po, Missionary Families of Christ. Subukan po natin kasi maganda po ang maidudulot niya sa ating buhay. No? Hindi lang sa personal, kundi sa buong pamilya po natin. Kayong dalawang mag-asawa, mas magmamahalang kayo. Uunti na lang yung pag-aawayan nyo. Uunti na lang. Kundi na lang. Dati lagi yung araw-araw yung nag-aaway. Ngayon, mga mobile audit na lang. Siguro, gano'n. Pero at least, nag-i-improve kayo. Mas mamahalin mo yung mga anak mo. Kasi, yung mga anak mo din, sasama mo din sa mga gathering, no? So, marami din siya nagiging kaibigan. Yun, yung magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Kung saan, minsan mga taga-malayo nagiging kaibigan mo. Kasi nga, part kayo ng isang community na may isang paniniwala. Na pininiwalaan ng ating Panginoon. So, yun po, sana may MFC dyan sa mga lugar nyo. At wag po kayong mahiyang magtanong at pag in-invite po kayo, sumama po kayo. Yes. Opo, kasi gusto rin po naming ma-experience nyo kung ano ba yung na-experience namin. Kung gaano ba kung gaano po naging mabuti, magaling yung Panginoon natin sa mga buhay po namin. Buhay po natin. Amen. Tsaka nakakahinayang lang po na minsan wala tayong pag-asa. Minsan nawawalan tayo ng gana sa buhay. Pero yung community po natin na pwedeng magturo sa atin, magbigay ng inspirasyon sa atin, sa tulong ng ating Panginoon, ay malaki pala yung maitutulong. Kaysa naman po, lagi na lang tayong worried, lagi tayong cellphone na lang tayo ng cellphone, no? Lagi na lang tayo, hindi tayo nakikipag-usap, kahit sa mga anak natin, no? Kahit sa mga asawa natin. Yung pagiging member po ng community, tinuturuan po tayo kung paano natin mas mahalin yung mga tao na sa paligid po natin, mas maging masipag sa trabaho, mas maging masunurin sa ating Panginoon. So, sabi nga doon ganyan, di ba, magkakaisa, nagtutulungan, no? Nagbibigayan. Ganun din po yung nangyayari po sa community po namin. So, yun lamang po. Sana po, matagpuan niyo po yung Missionary Families of Christ or i-PM niyo po kami, mag-message po kayo dyan. Amen. I-replyan po namin kayo kagad. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Thank you mga bro. Maraming salamat muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Binabati ko nga pala ang aming kapatid na si Chris. Bro Chris, magandang gabi. Sana isang beses maigis ka naman na. Ayun ko yan. So muli mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At kung sa ganun, patulungan niyo naman kami na ikalat yung mabuting salita. Yes, meron po dyan comment section sa baba. Ayan, so message po kayo dyan kung ano yung gusto nyo sabihin or kung ano yung mga napulutan yung aral sa napanood nyo po ngayong episode na to. And shout out, greeting, isasabihin po natin yan. Shout out din natin yan. So nabanggit kanina ni Bomark, no, sana mahanap daw nila yung kung ano yung community ng Missionary Families of Christ. So ito na nga. Ayan, ipa-flash po dyan yung Christian Life Center po ng Missionary Families of Christ. So nalalapit na po siya. So ngayong April 25, 2026, papatak po yan ng Sabado. Isang maghapong seminar para sa mga young couple. So dito nyo po mararanasan yung sinasabi ni Brother Mark kanina na mapapaintig nyo yung pagmamahal nyo sa asawa nyo, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, itigit sa lahat sa kanya. So dito nyo makikilala kung sino ba talaga si Kristo na mas malalim kung ano yung
relationship mo sa Kanya, kung sino ba talaga si Kristo sa buhay niyo. So, April 25 po yan, isang maghapon, 8 to 5 p.m. po yan. So, message niyo po kami sa mga numbers po dyan, o kaya po dito sa sa Usapan Tinapay Podcast. Libre po yan, ha? Libre. Wala pong bayad dyan. Oo. Kumakain pa kayo. Oo. Yes. So, sa awa ng Diyos, no? Amen. Ngayon talagang natutunan natin kung ano ba yung ibig sabihin nun. Lagi nating nadidinig sa mga magulang natin at ngayon mas na-appreciate natin kung bakit lagi nga ba siya sinasabi. Amen. So, syempre, next week, no? Mas marami din tayong matututunan. Amen. Yes. Samahan niyo lang po ulit kami. At nawa po, mag-invite din po kayo ng mga manonood po. Yun. Mag-subscribe po. Yes. Follow po dito po sa amin. Sa ating page na Usapan Tinapay. Yes. Siyempre po, lagi po nating Na tatandaan. ang tao ay hindi lamang sa tinapay na buhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!